Well, mga kapopong sa loob ng mahigit 230 taon, taon-taong isinasagawa sa San Pedro ang isang pambihirang seremonya kung saan simbolikong ikinakasal ang alkalde sa isang babaeng Cayman na kilala bilang Princess Girl. Bagamat madalas itong inilalarawan ng iba bilang kakaibang kasal sa isang buwaya, sinabi ng mga residente na isa itong sinaunang ritual na sumisimbolo sa pagkakaisa, kasaganaan at paggalang sa kalikasan. Pinangunahan ni Mayor Daniel Gutierrez ang seremonya bilang bahagi ng taunang tradisyon ng bayan. Ang babaeng Cayman na ang seremonyal na pangalan ay Miguelana Estela del Mar Zabaleta Ramirez ay isinuot ng puting wedding gown at iba pang makukulay na tradisyonal na kasuotan bago iprinosisyon sa buong komunidad. Bilang pag-iingat, nakatali ang bibig ng buwaya upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng dumating sa pagdiriwang. Ayon sa lokal na paniniwala, hindi ito literal na kasal. Ang ritual ay kumakatawan sa sinaunang kasunduan ng dalawang katutubong komunidad na nagwakas sa kanilang sagupaan maraming siglo na ang nakalipas. Ang babaeng Cayman ay sumisimbolo sa isang prinsesa ng tribong Huave, habang ang mayor ang kumakatawan sa hari ng tribong Chontal. Sa pamamagitan ng simbolikong pagsasama, ginugunita ang kanilang pagkakaisa at ang matagal ng ugnayan ng dalawang komunidad. Sinabi rin ng mga residente na mas matanda pa sa 230 taon ang tunay na pinagmulan ng tradisyon. Sa paglipas ng maraming henerasyon, nanatili itong mahalagang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng San Pedro Huamelula. Tuwing may bagong halal na mayor, bahagi ng kaniyang tungkulin ang pangunahan ang ritual bilang representatives ng buong komunidad at bilang paggalang sa kanilang mga ninuno. Malaki rin ang kaugnayan ng seremonya sa kalikasan. Naniniwala ang mga residente na ang babaeng Cayman ay sumisimbolo sa inang kalikasan at sa mga biyayang nagmumula rito. Dahil maraming pamilya ang umaasa sa pagsasaka at pangingisda, isinasagawa ang ritual bilang panalangin para sa masaganang ani, sapat na ulan, masaganang huli ng isda at maayos na kabuhayan sa buong taon. Sa mga oras na ginaganap ang pagdiriwang, hindi lamang ang simbolikong kasal ang tampok. Umaabot ng 3 araw ang selebrasyon na may kasamang tradisyonal na musika, sayawan, parada at iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng mayamang kultura ng mga katutubo sa Oaxaca. Bago ang pangunahing seremonya, inililibot ang Princess Girl sa iba't ibang bahagi ng bayan kung saan sinalubong siya ng mga residente sa pamamagitan ng awitan, sayawan at pagbibigay-pugay. Ayon sa lokal na paniniwala, ang pag-iikot ng simbolikong bride sa komunidad ay tanda ng paghingi ng biyaya at magandang kapalaran para sa buong bayan. Ilang ulit ding pinapalitan ng kasuotan ng babaeng Cayman sa buong pagdiriwang. Bukod sa wedding gown, isinasuot din sa kaniya ang iba pang tradisyonal na kasuotan ng mga katutubo na nilalagyan ng makukulay na bulaklak at palamuti. Isang babaeng itinuturing na godmother ang nangangasiwa sa pag-aalaga, pagbibihis at paghahanda sa buwaya sa bawat bahagi ng ritual. Isa rin sa pinakahihintay na bahagi ng seremonya ang simbolikong halik ng mayor sa babaeng Cayman bilang tanda ng paggalang sa tradisyon at pangakong ipagpapatuloy ang pangangalaga sa kultura ng kanilang komunidad. Para sa mga residente, hindi ito simpleng palabas kundi isang makasaysayang ritual na patuloy na nagbibigay buhay sa kanilang pagkakakilanlan. Kasabay rin nito ang paggunita kay San Pedro Apostol, patron ng bayan na nagpapakita ng pagsasama ng sinaunang paniniwala ng mga katutubo at ng pananampalatayang Katoliko. Sinabi ni Mayor Daniel Gutierrez na mahalagang mapanatili ang naturang tradisyon dahil isa ito sa pinakamahalagang simbolo ng kanilang kultura at kasaysayan. Hanggang na ngayon, patuloy itong dinarayo ng mga bisita at kinukunan ng iba't ibang media mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa mga residente, higit pa sa kakaibang seremonya ang kahulugan nito. Isa itong paalala ng kanilang pinagmulan, pagkakaisa at matibay na ugnayan sa kalikasan na nais nilang maipasa sa mga susunod pang henerasyon. Well, alam nyo ba mga kapupong kung makukuha o magiging Grand Slam champion si Alex few days from now? Ay alam nyo ba na magiging instant 100 million peso millionaire itong kababayan natin? Which is dahil nga dyan afford na niyang bumili kahit gaano pa kamahal ng kotse ang kanyang bilhin. Anyway, ipagdasal na lang natin si Alex na sanay tuloy-tuloy ang kanyang panalo sa mga darating na araw. Ito pa mga kapupong ang iba pang balita. Si Alexandra Alex Ayala ay patuloy na umaakit ng atensyon sa Wimbledon 2026.
matapos ang sunod-sunod na performance na naglagay sa kanya sa hanay ng mga pinakamagagaling na players sa women's singles draw. Ang 21 taong gulang na atleta mula Quezon City ay nakarating sa mas malalim na bahagi ng torneo sa London, kung saan ang kanyang mga resulta ay itinuturing na mahalagang tagumpay sa kanyang professional career at isang makabuluhang sandali para sa Philippine tennis. Sinimulan ni Ayala ang kanyang kampanya sa isang kontroladong panalo laban kay Renata Zarazua ng Mexico. Maaga niyang nakuha ang kontrol ng laro sa pamamagitan ng steady baseline exchanges, maingat na shot placement at consistent service games. Dahil dito, naiwasan niya ang matagal na pressure situations at mabilis na natapos ang laban sa kanyang pabor. Ang unang panalo ay naging malinaw na sinyalis ng kanyang kumpiyansa at mas pinahusay na decision-making sa early rounds ng Grand Slam competition. Sa kanyang ikalawang match, nakaharap niya si Maya Joint ng Australia. Mas naging mahirap ang sagupaan na ito dahil natalo siya sa unang set. Sa mga oras na sumunod, unti-unti niyang binago ang takbo ng laro sa pamamagitan ng mas maayos na positioning sa court at pagbawas ng unforced errors. Sinabi ng mga ulat na mas naging agresibo siya sa tamang pagkakataon at mas naging maingat sa rally exchanges. Sa huli, nakabawi siya at nanalo sa 3 sets na nagbigay sa kanya ng pwesto sa third round. Ang third round ay nagdala ng isa sa pinakamalaking sagupaan sa kanyang career laban kay Iga Świątek ng Poland, isang dating world number 1 at kilalang Grand Slam champion. Sa laban na ito, nakapagtala si Ayala ng isa sa mga pinakanakagugulat na resulta ng torneo. Ang unang set ay dikit na dikit at umabot sa tiebreak, kung saan nakuha niya ang mahalagang puntos upang makuha ang unang set. Sa second set, ipinakita niya ang mas matatag na ritmo at mas mahusay na court coverage na naglimit sa kontrol ng kanyang kalaban. Dahil sa panalong ito, umusad si Ayala sa fourth round o round of 16 na itinuturing na makasaysayang tagumpay para sa Philippine tennis. Ang kanyang panalo ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa mga tao sa mundo, lalo na sa Pilipinas, kung saan maraming taga-suporta ang tumingin dito bilang inspirasyon para sa mga kabataang atleta. Bukod sa kanyang tagumpay sa court, ang Wimbledon run ni Ayala ay nagdala rin ng kanyang pinakamalaking financial gain sa kanyang professional career. Ang kanyang pag-abot sa fourth round ay nagbigay sa kanya ng humigit kumulang 24,600,000 Philippine pesos. Ito na ang kanyang pinakamataas na kinita sa isang torneo. Kung magpapatuloy siya at mananalo sa round of 16, ang kanyang earnings ay maaaring tumaas sa humigit kumulang 39,360,000 Philippine pesos. Kapag nakaabot naman siya sa semifinals, aabot ito sa humigit kumulang 73,800,000 piso. Ipinapakita nito ang malaking pagtaas ng reward sa bawat hakbang ng torneo. Kung makapasok siya sa final at maging runner-up, ang kanyang earnings ay aabot sa humigit kumulang 147,600,000 Philippine pesos. At kung tuluyang magkampeon, ang premyo ay aabot sa humigit kumulang 295,200,000 Philippine pesos. Ang mga numerong ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang stakes sa Wimbledon. Bukod sa singles, nakakuha rin siya ng dagdag na kita mula sa doubles event na umabot sa humigit kumulang 738,000 Philippine pesos. Sa buong torneo, kapansin-pansin ang pagunlad ng kanyang playing style. Ayon sa mga eksperto, mas naging adaptable siya sa bawat sagupaan, lalo na kapag nagsisimula ng mabagal. Sa laban kay Joint, ipinakita niya ang kakayahang bumawi mula sa unang set loss. Sa laban naman kay Świątek, ipinakita niya ang focus sa critical points, lalo na sa tiebreak. Ang kanyang development ay bunga ng mahabang taon ng training sa international circuits. Dahil dito, mas naging handa siya sa pressure ng Wimbledon. Ang grass surface ay mabilis at mababa ang bounce, kaya mahalaga ang mabilis na adjustment na unti-unti niyang napapakita.